Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Clara. 42 taong gulang, isang single mom, at may anak na dalagang nasa kolehiyo, si Bella. Maaga akong naulila sa asawa at mula noon ay naging sentro ng buhay ko ang aking anak. Maayos naman ang aming buhay, payak pero puno ng pagmamahalan. Walang pumupuno ng kalungkutan ko sa gabi, kundi ang katahimikan at mga alaala ng nakaraan. Si Ron, 21 taong gulang, ay matalik na kaibigan ng anak kong si Bella. Magkaklase sila sa universidad. Mabait, magalang, at laging nakangiti. Madalas siyang nasa bahay namin dahil sa mga group projects at research nila ni Bella. Hindi ko siya pinansin noong una. Isa lang naman siyang kabataan sa paningin ko. Hanggang sa isang araw na magbabago ang lahat. Isang hapon, lumabas si Bella upang bumili ng materials. Naiwan si Ron sa bahay, nag-aayos ng laptop at mga papel. Ako naman ay nagluluto ng hapunan at nagbabadya ng mainit na panahon noon. Kaya suot ko lang ay manipis na duster, walang bra. Napansin kong matagal tumitig si Ron. Hindi bastos ang tingin, pero may laman. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong babae akong muli. Ilang segundo lang ang titig niyang yon, pero para sa isang matagal ng uhaw sa atensyon, sapat na yon para gumulo ang aking damdamin. Ma'am Clara, ang bango po ng niluluto niyo, sabi niya, habang nakatitig pa rin sa akin. Napangiti ako. Clara na lang Ron, tapos na ako sa pagiging ma'am. Mula noon, naging mas madalas ang pagbisita niya. Kahit hindi naman kailangang gawin ang project. Nag-umpisa ito sa mga simpleng tinginan. Isang beses, naramdaman kong may kumuha ng baso sa likod ko habang nagluluto ako. Dumikit ang katawan niya sa likod ko. Marahan lang, pero sapat para magbigay ng signal. Hindi ko siya kinibo, pero hindi ko rin siya itinutulak. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nagising ang katawang matagal nang natulog. Hindi ko alam kung masama bang maramdaman iyon sa lalaking halos kaedad ng anak ko. Pero totoo, hindi ko siya matanggal sa isip ko. Kinabukasan, nagkunwaring may project ulit si Ron. Si Bella naman ay sinama ng kaibigan niya at naiwan kami sa bahay. Tumitig siya habang ako'y naghuhugas ng pinggan. Lumapit siya sa likod ko. Walang salita. Walang paliwanag. Mainit ang hininga niya sa batok ko. At bago ko pa masabi ang alinman, marahan niyang hinalikan ang leeg ko. Clara, gusto ko po kayo. Bulong niya. Sa halip na sumigaw na tahimik lang ako, hinayaan ko. At mula noon, araw-araw na, hindi na umuwi si Ron nang hindi dumadaan sa bahay. Sinasadya niyang maghintay na umalis si Bella para makausap ako o para paligayahin ako. Tuwing umaga bago siya pumasok sa klase, sisilip siya sa kwarto ko. Minsan, nadadatnan niya akong nag-aayos o nagsusuklay. Pero palagi niyang sinasabi, "Ang ganda niyo, Clara. Hindi ko maintindihan kung bakit mag-isa pa kayo." Doon na nagsimula ang mga halik sa umaga, ang mga yakap sa likod, habang nagkakape. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na lang halik ang iniwan niya bago umalis. Sa loob ng ilang linggo, naging addiction na ito. Ako man ay hindi makatulog sa gabi kung hindi niya ako nadadama sa umaga. Pero gaya ng lahat ng kasalanan, may kabuntot na kabayaran. Isang araw, nakita ko si Bella sa salas, umiiyak. Nahuli raw niya si Ron na may kachat na ibang babae. Hindi niya alam. Ako yon. Bumigat ang dibdib ko. Umiwas ako ng tingin. Isinumpa ko sa sarili kong ititigil ko na ito. Pero kinabukasan, bumalik si Ron. Hindi na ako nagsalita. Tumayo lang siya sa harap ko. Alam ko pong mali, pero hindi ko kayo kayang kalimutan. Ron, anak kita sa mata ng lipunan. Kaibigan ka ng anak ko. Masama to. Pero Clara, di ba totoo naman na masaya kayo kapag kasama niyo ako? Totoo yon. Pero totoo rin na may hangganan ng lahat. Ilang linggo pa ang lumipas, patuloy kaming nagkikita. Mas naging maingat kami.
Pero isang araw, nagpaalam si Ron na aalis ng bansa para doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Niyakap niya ako. Hindi kami nagsalita. Nagkatitigan lang. At alam naming pareho na iyon na ang huli. Tumulo ang luha ko habang papalayo siya. Isang lihim na pag-ibig, isang kasalanan na naging kanlungan sa matagal kong pagkauhaw sa pag-aaruga. Minsan, may mga umagang hindi na nauulit. Pero sa puso ko, hindi ko makakalimutan ang mga umagang yon. Mga umagang muling bumuhay sa akin. At yan ang kwento ni Clara, isang ina na natukso sa kaibigan ng kanyang anak at muling nakaramdam ng init at sigla ng pagmamahal. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-confess. Kung kayo'y may mga kwentong kagaya nito, mapait, mainit o puno ng emosyon, i-share nyo lang kay Ate J. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment, at syempre, mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, Tagalog Wild Confession. Dito, ang lihim mo, kwento natin.